Pagsunod sa pagtawag ng Panginoong Hesus. No? Hindi po tayo tinatawagan sa ating mga telepono. Ang lahat po ay tinatawag ng Diyos para kanyang maging lingkod. Ito po ay matatagpuan sa 35 talata hanggang katapusan ng chapter 1. Sabi sa verse 35 hanggang 37, kinabukasan, okay, no? Kinabukasan na naman. Kasi nung nakaraan, kinabukasan. So, itong kinabukasan na tinutukoy sa verse 35, ito na yung pangatlong araw ng ministry ng Panginoong Hesus. Okay? Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa niyang alagad. So, kahit po si John, idinidirect niya ang mga tao, ang focus, ang spotlight sa Panginoong Hesus, may mga tagasunod din po siya. Pero, ang nais niya talaga, ang focus ng lahat ay sa Panginoong Hesus. Pero meron siyang tagasunod. Ngayon, meron po siyang mga alagad at ipinapakita niya sa kanyang mga alagad kung sino ang Panginoon. Sabi niya, nang makita niya si Hesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya sumunod sila kay Hesus. Ngayon, bibigyan pa rin po nating diin ang kapahayagan ni John the Baptist na ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos o ang Lamb of God. Okay, nabanggit ko na po ito last week, pero sa kapakanan po ng mga hindi nakapakinig last week, yung kordero po, noong mga panahon na yun, ang sistema po sa kanilang mga kasalanan ay sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop. Okay? At ang kanila pong ihahandog para sa kanilang kasalanan ay isang kordero or batang tupa na inosente at yung the best doon sa kanilang flock. Walang pintas, walang damage, walang disability, walang kulang sa katawan. Actually, yung pinaka-the best, yun yung kanilang ihahandog. Okay? Ngayon, ano bang paraan? Sa kanila po, sa kautusan, kapag meron kang kasalanan, ang iyong kasalanan ay ipahahayag mo sa harap ng punong pari o sa harap ng pari. Ang iyong kasalanan, ihahawak mo ang iyong kamay sa tupa o sa kordero, sa batang tupa. Ipapahayag mo ang iyong kasalanan at lumalabas na ang iyong kasalanan ay napasa na doon sa inosenteng tupa. Okay? Ngayon, na naipasa na sa kanya yung iyong kasalanan, tsaka ngayon papatayin yung tupa. Bilang handog sa kabayaran ng iyong kasalanan. Sinong nagbayad? Yung inosenteng tupa. Kaya po ito binibigyang diin ko dahil ito po yung larawan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Tayong lahat na tao ay may mga kasalanan. Nung pagkasilang pa lang sa atin, meron na po tayong minanang kasalanan. At nang habang nabubuhay tayo, nagpatuloy po tayo sa pagkakasala. Kaya ang sabi, si Kristo, o ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kasi po, kung paanong yung taong may kasalanan, ipinasa niyang kanyang kasalanan dun sa tupa, gayon din po ang nangyari sa Panginoong Hesus. Yung kasalanan po ng lahat ng tao, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, o yung gagawin palang kasalanan, binayaran na po ng Panginoon. So yung atin pong kasalanan, na ipasa kanino? Sa Panginoong Hesus na walang kasalanan. Na inosente. Kaya yung ating kasalanan na-impute or napasa sa Panginoong Hesus, kaya yung ating mga kasalanan, ang tawag po doon ay bayad na. Tinubos tayo nung inosenteng kordero. Sabi ko nga po kanina, yung mga panahon na yon, yung mga tao, pag sila'y maghahandog o mag-aalay ng kanilang kordero o ng kanilang tupa, ibibigay nila yung the best among the flock. Gayon din po ang ginawa ng Ama. Ibinigay niya ang pinaka kung anong mayroon siya. Ang kanyang pinakamamahal na anak na kanyang lubos na kinalulugdan. Ibinigay niya pangbayad sa ating mga kasalanan. Tayo po naging malinis. Pero ang mga naging malinis lang ay yung mga sasampalataya. Pero yung kapakinabangan ng kamatayan ng Panginoon para sa lahat, sa kasalanan ng mga tao, naipasa na sa Kanya, dala niya doon sa krus ng Kalbaryo. No? Tayo makasalanan ng Panginoong Hesus, walang makasalanan, pero dahil sa atin,
napasa sa Kanya, dinala niya sa Kanyang kamatayan sa krus yung ating mga kasalanan. Kaya po, siya ang kordero ng Diyos. Kaya ang tao, yung kasalanan natin, may nagbayad na po. Okay? Anong kailangan natin gawin? Isa lamang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Sa Kanyang ginawa para sa atin. So ito po yung pahayag ni John the Baptist sa kanyang mga alagad. Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. So nung marinig ito ng dalawang alagad, itong dalawang alagad po na ito ay si Philip, ay si Andrew, at saka si John. Bagamat si John ay hindi po niya binanggit yung kanyang pangalan sa mga talata. Actually, sa buong book, hindi po binabanggit ni John ang kanyang pangalan. Si John po yung sumulat, John the Beloved, no? Yung pinag-uusapan natin kanina, yung nagsasalita ng ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos, si John the Baptist. Okay? So, itong dalawang alagad, sabi dito, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya sumunod sila kay Hesus. So, itong dalawang alagad na ito, si Andrew at si John, ay sumunod sa Panginoong Hesus. Sa verse 38, lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila ay tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Ito po yung unang-unang account ng pagsasalita ng Panginoong Hesus sa Book of John. Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, guro? O saan po kayo nakatira, rabay? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Hali kayo at makikita ninyo. Hali kayo at inyong makikita, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yon, nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Balikan po natin yung dalawang statement ng Panginoong Jesus kasi we have to look beyond doon sa konteksto ng pag-uusap ng Panginoon at saka ng dalawang alagad. Ano ang kailangan ninyo? Parang yun din po ang tanong ng Panginoon sa atin. Nung hindi pa po natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, hindi pa po natin siya sinasampalatayanan, may katanungan po, ano ang kailangan ninyo? Alam niyo po, ang lahat ng tao po ay may hinahanap. Lalo na po yung mga wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesus, ang lahat po ay may hinahanap. Maaaring naghahanap tayo ng love life, naghahanap tayo ng kagalakan, naghahanap tayo ng kapayapaan, naghahanap tayo na gusto natin maging kontento tayo. O naghahanap tayo ng maunlad na buhay, naghahanap tayo ng magandang karera. Lahat po may hinahanap. Pero ultimately, ang isa pong tao na wala pong personal na relasyon sa Panginoong Hesus, ang kanyang hinahanap po ay kung sino ang pupuno sa kulang na bahagi ng kanyang puso. In every human being, there's an empty space in our hearts na hindi kayang ibigay ng mundo. At ang marami ay hinahanap yan. Madalas hinahanap ng iba yan sa material na bagay. Madalas hinahanap nilang iba yan sa magandang karir, sa katagumpayan sa trabaho, katagumpayan sa propesyon. Pero wala pong kayang magbigay niyan liban sa ating Panginoong Hesus. We are seeking for what? We are seeking for someone who can fill the emptiness or the empty space or the vacuum sa puso natin. And only God can fill that. Siya lamang ang makatutugon, makapupuno ng kakulangan na yon sa ating mga puso. Okay? Sabi niya sa mga alagad, ano ang inyong hinahanap? Ngayon, sa pangalawa, sa verse 39, kasi sabi nila, Guro, saan po ba kayo nakatira? Sabi niya, sumama kayo at inyong makikita. Ngayon, we will look beyond again sa statement na ito ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang pinag-uusapan po natin, yung paanyaya ng Panginoong Hesus sa atin. Sumama kayo at makikita ninyo. Okay? Kaya po, hindi yung pag nakita mo na, tsaka ka palang susunod or sasama. Sa Kanya, sumama ka at nang makita mo. Parang to see is to believe. Di ba?
Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita. Kinakailangan mo munang maniwala bago mo makita. Ganun po yung paanyaya po sa atin ng Panginoon. Come. Ang daming beses po na ini-invite po tayo ng Panginoong Hesus. Come to me. Lumapit po tayo kanino? Sa Kanya. At makikita natin kung ano yung hinahanap natin. Gaya nga na sinabi ko kanina, yung kakulangan sa buhay natin, hindi material yan. Ang presensya ng Diyos ang kakulangan sa buhay ng isang tao. Okay? Alam mo yung iba, bakit hindi nila matagpuan yung kanilang hinahanap? Kasi they don't want to come. Ayaw nilang tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Kaya hindi nila makita. Pero ang lahat ng lumapit, ang lahat ng sumama, ang lahat ng sumunod, anong nangyari? Nakita nila yung kanilang hinahanap. Ako po, unang-una ako naging mananampalataya. Nang sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, ang unang-una ko nakita, ang unang-una ko natagpuan mula sa Kanya ay kapayapaan. Dahil apakagulo po ng buhay ko noon. Pero dahil po sa Kanyang biyaya, nakita ko yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo na ito. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao. Siya lamang po ang may kakayanan magbigay nito. Okay? Verse 40. By the way, no, sabi niya, halika kayo at inyong makikita, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Sa ibang salin po on the 10th hour. Hapon na po yun, maglalakbay pa sila, kaya nag-stay na po sila kung saan tumutuloy ang Panginoon. Ngayon, sa pag-stay nila, sumama lang ba sila kung saan nakatira ang Panginoon? Bagamat walang sinasabi sa mga talata, pero sila po ay siguradong nag-uusap sa magdamag na yon. Kaya ang kanilang tugon sa mga sumunod na talata, tignan po natin, sabi nila, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yon. Noon ay mag-aalas 4 na ng hapon. Sa verse 40, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ngayon po, unang humarap o unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Si Andrew ay kapatid po niya si Peter or si Simon Peter, si Pedro o si San Pedro. Kapatid po siya ni Andres. Okay? Hinanap muna ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Dahil lang ba nakita? No! Dahil nakasama niya sa magdamag at nalaman niya ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya niya nasabi, nakita na namin ang Mesiyas. Nakita na namin ang ipinangakong tagapagligtas. Yun ang kanyang sinabi sa kanyang, Paul, nakita namin ang Mesiyas. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas or Pedro. Ang ibig sabihin ay bato. Okay? Ang alam niyo po, ang kagandahan dito kay Andrew, every time na nababanggit po siya sa Bible, ang kanyang ginagawa ay dinadako niya ang tao kanino? Sa Panginoong Hesus. Ito po yung unang pagkakataon. Sinong idinako niya sa Panginoong Hesus? Ang kanyang kapatid, si Simon Pedro. Sa pangalawang pagkakataon po na nabanggit, sinong idinako ni Andres o ni Andrew sa Panginoong Hesus? Yung bata na may dalang pagkain. Di ba may pinakain? 5,000 kalalakihan? 2 fish and 5 loaves. Yung 5 tinapay at 2 isda, sinong may dala nito? Isang bata. Baon niya. Pero dinala ni Andrew ang bata na ito sa Panginoong Hesus at yung kanyang baon ang ginamit ng Panginoong Hesus upang pakainin ang 1,000 katao. Yan po si Andres. Okay? At isa pa, may mga Greeks o mga Griego na gustong makausap ang Panginoon. Sino nagdala sa kanila?
si Andres. So, ito po si Andres, napakaganda yan. Kahit man lang tayo sana, maging katulad ni Andres, no? Nagdadakaw tayo ng tao sa Panginoon. Nag-aakay tayo ng tao sa Panginoon. Ngayon, nung sinama na ni Andres si kuya niya, o hindi ko alam kung kuya o kapatid, mas batang kapatid, si Pedro, sinama niya na sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, ikaw ay si Simon, anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas or Pedro. Kasi po, alam niyo po ang Panginoon, meron po siyang ginagawa. At alam niya yung kanyang ginagawa. At meron siya talagang layunin. Sa Bible po, iilan lamang po ang pinalitan ng Panginoon ang pangalan. Dahil po sila may special purpose. May special po silang layunin. Sino po yan? Si Abraham, naging si Abraham. Si Sarai, naging si Sarah. Si Jacob, naging sino? Si Israel. Si Saulo, naging si Pablo. Si Simon, naging Pedro. Meron, kung yung mga tao pong binanggit ko, napaka-significant po nila sa Biblia. At meron po talagang layunin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Tayo rin po, hindi man niya binago ang pangalan natin, pero nung nakilala natin ang Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon, He transformed our lives. Binago din niya ang buhay natin. Hindi man niya binago ang pangalan natin, pero ang buhay natin, binago niya. Di ba? Hindi niyo ba naranasan na sinasabi ng mga kakilala niyo dati, yung mga kasama niyo sa kabulastugan, anong nangyari sa iyo? Kasi nakita niya yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Hindi na niya makilala yung dating kakilala niya. Kasi binago na ng Panginoon. Yan po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat tao. You will be called. Ikaw ay tatawagin. Dahil babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Wala po tayong kakayanan baguhin ang ating buhay. Kahit po yung magulang natin, hindi nila kayang baguhin ang buhay natin. Lalo na matanda na tayo, walang magagawang magulang natin. Ultimo mga teacher, walang magawa. Sino magbabago ng buhay natin? Panginoon. Yan po ang ginawa ng Panginoon kay Pedro, nang una niyang makilala si Pedro. Dahil meron siya, unang-una, meron po siyang layunin. Anong ginawa? Ano yung unang ginawa ni Pedro? Madalas tumatatak sa atin si Pedro saan? Yung kanyang pagtatatwa. Itinanggi niya, nakilala niya ang Panginoong Hesus 3 beses bago tumilawak ang manok. Pero sa aklat ng mga gawa, si Pedro po ang ginamit ng unang ipahayag ang gospel. Ilan ang naligtas? 3,000 ang sumampalataya sa Panginoong Hesus dahil sa sermon na ipinahayag ni Pedro. Meron pa po marami pang ginagawa ang Panginoon. Sabi ko nga po, may special purpose siya kay Peter at sa bawat isa po sa atin, meron pong layunin ng Panginoon. Sa bawat tumanggap ng biyaya, sa bawat tumanggap ng kapatawaran, sa bawat tumanggap ng buhay na walang hanggan, God has special purpose to each and every one. Kinabukasan na naman, so pang-4 na araw na to. Minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka at maglingkod sa akin with authority. Parang ang hirap imaginein. Nakakasalubong ng Panginoong Hesus si Felipe. Sumunod ka at maglingkod ka sa akin. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Pero yung pananalita ng Panginoon, tumugon si Philip. Follow me. Kinabukasan, so, nung nagpunta na po ang Panginoon sa Galilea, nakita si Felipe at sinabi, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael o si Nathaniel, kaibigan niya. At sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises na sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. Natatandaan niyo po, nung tinatanong si John the Baptist, sino ka? Hindi ako ang Kristo.
Anong sabi kanina ni Andrew kay Peter? Natagpuan na namin ang Mesiyas. Sinabi, ikaw ba? Tinatanong si John the Baptist, ikaw ba ang propeta? Ano sabi ni John the Baptist? Hindi ako ang propeta. Pero nung ito namang si Philip, ano sabi niya kay Nathaniel? Nakita na namin ang propeta na tinutukoy ni Moises. So yung mga hinahanap po nila, nandito sa Panginoong Hesus yung mga hinahanap ng mga investigador na pinadala ng mga punong pari. Ang akala nila, si John the Baptist yun. Okay? Ngayon, nung sinabi naman po ni Philip kay Nathaniel na ang nakita niyang propeta ay walang iba kundi si Kristo o si Jesus na taga Nazaret, napaano siya? Ha? Meron bang mabuti na manggagaling sa Nazaret? Hindi ko po masyadong maano ang reputasyon kung bakit walang mabuti na manggagaling sa Nazaret. Pero sa kanyang pananalita, may ibig pong sabihin yon na maaaring hindi maganda ang reputasyon ng Nazaret o kung anong mayroon sa Nazaret at nakatitiyak siyang walang mabuting manggagaling doon. Pero anong ginawa ni Philip? Di ba si Philip ang nagpunta kay Nathaniel Sabi niya, meron ba mabuting manggagaling sa Nazaret? Nakipagtalo ba si Philip? Sinabi ba, hindi ganito, ganyan. Wala na siyang ginawa paliwanag. Ano sinabi niya kay Nathaniel? Sumunod ka! Anong ginawa ni Nathaniel? Sumama siya. So, nung dinala na po siya ni Philip sa harap ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunyari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano po ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Hindi natin alam kung anong ginagawa ni Nathaniel sa ilalim ng puno nung bago siya tawagin ni Felipe, ay nakita na raw siya ng Panginoong Hesus. Okay? Tapos nung sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus yun, na nakita nga kita, bago katawagin ni Philip, ang sabi niya, Guru, kayo nga po ang anak ng Diyos. Verse 49. Kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang iyong masasaksihan. So may pangako po ang Panginoon sa kanyang pagsampalataya. Hindi lamang itong bagay na ito. Higit pa riyan ang iyong masasaksihan. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhig panaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Okay? Si Nathaniel po, bagamat sinabi niya, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Tumuloy pa rin siya. At anong naging bunga nito? Nakaharap niya, nakilala niya ang hari ng Israel, ang anak ng Diyos. Kasi sumama siya. Tumugon siya. Hindi siya tumanggi. Hindi niya sinabi kay Philip, bala ka sa buhay ko, ayoko nga. Sino ba yung sinasabi mo na yan? Wala pa naman yan. Pero hindi. Tumugon siya at ito'y nagbunga. Nakilala niya ang Panginoon. Okay? Sa verse 50, sinabi nga, you will see greater things or higit pa riyan ang masasaksihan mo. Ano ang mga mabubuting ano yung mga higit na yan? Ito po yung mga bagay na nararanasan at nasasaksihan ng bawat sumampalataya sa Panginoong Hesus. Di ba ang tingin ng mga tao sa atin, boring? Pero yung alam natin, yung pinanghahawakan natin, yung nagpapasaya sa atin, kamangmangan yan para sa mundo. Pero sa atin, kagalakan ang dulo nito. Yung ibinibigay mo sa Panginoon, yung iyong panahon, yung ibinibigay mo sa Panginoon kung anong mayroon ka, sa iba, kamangmangan yan. Walang kwenta yung ginagawa ninyo. Pero sa atin, ginagawa natin to dahil alam natin, ito ang kalooban ng Panginoon. Alam natin, ito'y magbibigay kapurihan sa kanyang pangalan. Alam natin na ito'y magdudulot sa kanya ng kaluwalhatian. Kaya kahit sa iba, ang ginagawa natin, walang kwenta, sayang ang oras, sa atin po hindi.
Ginagawa natin ito dahil nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Okay? Yung sa bandang huli po sa verse 51, makikita ninyong bukas ang langit. Ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaw sa kinaroroonan ng tao. Ito po ay kinote ng Panginoong Hesus sa isang pangitain ni Jacob. Ang tawag po doon ay Jacob's Ladder. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang isang hagdan na mula sa lupa patungo sa langit. Ito po ang larawan ng Panginoong Hesus. Ang hagdan na ito ang nag-uugnay sa langit at sa tao, sa lupa. Hindi po aakyat ang tao, kundi ang Diyos bumaba sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Ang larawan po ng hagdan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung paano ginagamit ng mga ebanghilista, yung mga nag-evangelize, kung paano ginagamit yung bridge na nag-uugnay sa dalawang bangin, sino ang nag-ugnay? Ang Panginoong Hesus, di ba? Ganyan din sa hagdan. Ang Diyos bumaba para abutin tayo. Kasi wala tayong magagawa, hindi tayo makakakyat doon. Yung bait-baitan natin, walang kahihinatnan yan. Yung relihiyon, walang kahihinatnan yan. Anong may kahihinatnan? Bumaba ang Panginoong Hesus sa atin. Anong kailangan natin gawin? Tanggapin at paniwalaan yung kanyang sinabi. Tanggapin at paniwalaan yung kanyang ginawa. Tanggapin at paniwalaan siya na gumawa ng lahat ng ito para sa atin. Okay? Ngayon po mga kapatid, ito pong aking binabahagi ay isang sabihin na nating larawan nung kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Sino po una nagsalita sa kanila? Si John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, tignan niyo ang kordero ng Diyos. Sumunod si Andrew. Ano ginawa ni Andrew? Hinanap naman niya ang kanyang kapatid. Isinare niya na nakita niya ang Mesiyas. Di ba? Ano rin ang ginawa ni Philip? Nung nakilala niya ang Panginoon, anong ginawa niya? Sinare niya kanino? Tinatanyag. Sa atin po, nung natanggap po natin yung mabuting balita, nung naranasan po natin yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay natin, dapat ba tumahimik na lang tayo? Hindi. Kailangan po, ipaalam natin sa iba yung ating tinamasa. Kung ano yung natanggap natin, pagpapala. Not materially, take note. Wala po tayong pag-uusapang material. Pagpapalang spiritual na nagmumula sa Panginoon. Hindi po tayo dapat manahimik. Dapat po ito ikwento natin sa iba. I-share natin sa iba. Ipaalam natin sa iba. Kasi po, yan yung kanyang nais. Ngayon, ang tanong po, minsan nagiging tanong, hindi ko magawa yun eh. Wala akong alam sa Bible eh. Gusto kong maglingkod pero alam ko wala akong kakayanan. Alam niyo po, sa lahat po ng nagnanais maglingkod sa Panginoon, hindi po siya humahanap kung anong kakayanan mo, kung anong qualification mo. Tandaan po natin, anong trabaho ng mga apostol? Mangingisda. Ano bang alam nila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Pero sino nagbigay sa kanila ng kakayanan? Ang Diyos. Kaya po tayo, kahit anong tingin natin sa sarili natin na mababa ako, wala akong alam, wala akong kakayanan. Tandaan po natin, ang lahat ng tinatawag ng Panginoon, hindi yung may mga kakayanan. Ang tinatawag niya ay yung walang kakayanan at siya'y nagbibigay ng kakayanan. In English, God does not call those who are qualified, but He qualifies those whom He called. Kaya po tayo, mahina tayo, wala tayong alam. Sabihin natin, wala tayong alam sa Bible. Hindi tayo disqualified. Ang kailangan lang natin gawin, ipagamit natin sa Panginoon yung ating buhay, siya ang kikilos. Ano sinabi niya nung Great Commission sa Matthew 28:20? Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Pero kailangan gawin niyo yung pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Pagka nagkwento po tayo, kasi common po yan, sinasabi, wala akong ganong alam ng mga verse eh. Wala akong alam na sistema kapag isi-share ang gospel eh. Mga kapatid, wala pong pattern, wala pong sistema sa pag-share ng gospel. Ang mahalaga po, unang-una, kilala natin si Kristo. Kailangan
kilala natin siya. Kailangan alam natin yung ginawa niya sa atin. Kahit mahina ka sa memory verse, pero alam mo, kilala mo si Kristo, alam mo yung ginawa niya para sa iyo, at ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, pwede mo naman nang gamitin yan para i-share ang salita ng Panginoon sa ibang tao. Ang lahat po ng mga sumampalataya, ang lahat ng mga mananampalataya ay tinatawag po ng Diyos upang ipahayag ang Panginoong Yesus. Upang ipahayag ang magandang balita. At wala na pong hihigit pang magandang balita bukod sa magandang balita o sa mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Yesus. Okay? Ngayon po, tayo pong mga tao, sinabi niyang follow me. Anong bang ginawa natin? Sumunod tayo, kaya natin siya nakilala. Pero sa mga ayaw sumunod, sa mga ayaw tumanggap, may tanong, anong dahilan? Bakit ayaw mo? Kasi yung trabaho ko, kasi yung business ko, kasi yung profession ko, maraming nagiging dahilan. Kasi mag-aalaga ako ng apo. Kasi ang dami kong labahin. Ako po, personal lang po ito. May sasabihin po ako sa inyo, personal. Sa akin po ito. Okay? Pero ini-encourage ko rin kayo, pero hindi ko po kayo dinidiktahan. Okay? Kasi po, baka ma-misinterpret ako eh. Ito pong sasabihin ko sa inyo. Personal ko lang. Sa akin lang. Binibigyan ko pong diin, akin lang. Okay? Para sa akin po, ang Sunday ay non-negotiable. Para sa akin, ang linggo, araw ng linggo ay para sa Panginoon. Sa akin po yun. Kasunduan din po namin mag-asawa yun. At yun din po ang itinuturo namin sa aming mga anak. Bagamat ang ilan po sa atin talagang may mga dahilan, may mga reasons kung bakit hindi sila makakatugon sa araw ng pagsamba sa Panginoon. Who am I? Wala akong karapatan questionin ka, wala akong karapatang diktahan ka. Ang sinasabi ko lang, personal ko, ng araw ng linggo para sa akin, para sa aking pamilya, ay para sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw na gusto mo, hindi kita pinipilit, nasa sa iyo yan. Kung para sa iyo ay Sunday is non-negotiable, nasa sa iyo yan. Kaya ang sinasabi ko lang po, sinishare ko lang, ito ay para sa akin at sa aking pamilya. Itong mga anak po namin, halimbawa po, nakatapos na silang pag-aaral, nakapagtrabaho sila, hindi na po namin kontrolado kung para sa kanila ay Sunday is non-negotiable pa rin. Hindi ko na po alam yun. Pero ito, hanggat kaya ko po, itinuturo ko sa kanila. At sa ibang mga kapatid, ini-encourage ko na ang araw po ng linggo ay talagang ibibigay po natin sa Panginoon. So, wag niyo po akong mamimisinterpret ang iba po sa atin. Minsan, kinakailangan tawagin ng trabaho on a Sunday. Hindi ko po kine-question yun. Kasi po ang atin pong ugnayan sa Diyos, kaya nga ang tawag doon ay personal relationship sa Panginoon. It's between you and God. Okay, ito po yung ating kanya-kanyang pagtugon sa pagtawag ng Panginoon. At nalalaman naman po natin sa ating mga sarili kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita. Nalalaman naman po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang lahat po ng sinasabi ko, hindi po ako nagdidikta sa inyo. Ang ipinahahayag ko kung anong sinasabi ng Panginoon at may mga bagay na sinasabi kong personal, katulad po ng sinabi ko kanina, na ang araw ng linggo para sa akin. Na wag loobin ng Panginoon na maipit ako sa sitwasyon na makokompromiso yung aking nais sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po ito, ako po ay nasa posisyon. Hindi yung title na ako ay pastor. Ako po ay nasa sitwasyon na wala naman akong trabaho. Wala po akong negosyo. Kaya magagawa ko po na yung aking araw ng linggo ay para sa Panginoon. Bago po ako naging lingkod ng Panginoon, inalis po ng Diyos sa aming lahat. Yung pwedeng maging hadlang, tinanggal po ng Panginoon. Dahil alam niya, ang gusto ng puso ko, ang araw na ito ay para sa Kanya. Okay? Ngayon po, may isa pa rin po. Iba po si
si Andres, si Philip, nung nakilala nila ang Panginoon, sinare nila. Pinakilala nila ang Panginoong Hesus kay Andrew, pinakilala niya sa kanyang kapatid na si Pedro. Si Philip, nung nakilala niya ang Panginoon, kinuwento niya kay Nathaniel. Sila'y sumampalataya. Tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, nais po ng Diyos sa atin na sumampalataya tayo, na ikwento rin si Christ. Alam niyo, minsan po, isa pa po pala, no? Munti ko na makalimutan. Isa pa na nais ng mga tao, halimbawa, pag mag-share. Narinig niyo na po ba yung salitang respeto na lang sa relihiyon? Narinig niyo na ba yon? May mga nagsasabi po, respeto na lang, ito yung relihiyon ko eh. Mga kapatid, ito po isang bagay, ano? Kung ire-respeto mo yung relihiyon niya, yung kanyang pinaniniwalaan, na alam mong nasa mali siya, mga kapatid, maaari niya itong ikapahamak. Wala kang ginawa kasi nire-respeto mo yung relihiyon niya. Hindi naman ikaw ang tagapagligtas eh. Ikaw lang ang magbabahagi ng mabuting balita. Pag ginawa mo na yon, you did your part. Sino bang tagapagligtas? Ang Panginoong Hesus. Sinong kikilos ng Panginoon? Gawin mo yung bahagi mo, ipaalam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag sinabi mo, kanya-kanyang respeto na lang ng mga paniniwala yan. No! Pag nirespeto mo yung paniniwala niya, makamamatayan, kapahamakan niyang kahihinat na ng kaluluwa niya. Okay? Ngayon naman, yung iba sinasabi, pag nagsishare pa rin tayo, ano sinasabi ng iba? Okay lang may pagkakilala naman ako sa Diyos eh. Kilala ko naman si Jesus eh, hindi naman ako nakakalimot eh. Oo nga, kahit ang demonyo kilala si Jesus. Kahit ang diablo, alam na may Diyos. Ang tao na tunay na may pagkakilala sa Panginoon, ipamumuhay niya yung pagkakilala niya sa Panginoon. Kasi po, yung mga sinasabi na, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos eh. Kilala naman namin ng Diyos eh. Defense mechanism po nila yan. Para lang tigilan mo na sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero, mga kapatid, pag nanahimik po tayo, ikapapahamak po nila yung ating pananahimik. Inatasan po tayo ng Panginoong Hesus bago po siya bumalik sa Ama. Ibahagi ninyo ang mabuting balita. At sa kanyang utos na ito, binigay niya po sa atin. Meron kayong magiging kakayanan. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. Sino po bang sumampalataya ang hindi pinanahanan ng banal na Espiritu? Ang lahat po, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang lahat ng sumampalataya ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. At siya po ang nagbibigay po sa atin ng kakayanan upang magawa po natin yung pinagagawa ng Panginoon. Diba kahit sa pag-uugali hindi mo dati kayang magpigil sa sarili, pero dahil sa presensya ng banal na Espiritu, nagagawa mo na magpigil sa sarili. At marami pang iba. Okay? Kaya po mahirap po, mga kapatid. Sasabihin natin, o sasabihin sa atin, okay lang kami. Kilala naman namin ang Diyos. Hindi naman namin nalilimutan. Kagabi nga, nagpe-pray ako Hindi naman natin sila hinahatulan. Pero yung kailangan natin gawin, yung dapat nating gawin, ay ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Yan po yung napakagandang pattern po, napakagandang halimbawa po na ginawa ng mga alagad. Ang sila po ay nakakilala sa Panginoon, sila po, ipinahayag po nila na nakita na nila ang Mesiyas, nakita na nila ang propeta. At ang naging tugon, ito po mga ito, nang tawagin ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Tayo po, sino po ba rito ang nais na maging tagasunod ng Panginoong Hesus? Lahat po tayo nais natin maging tagasunod. Hindi lang po natin hinahangaan dapat ang Panginoong Hesus. Hindi lang dapat na may alam tayo patungkol sa Panginoong Hesus. Dapat maging tagasunod po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po itong uling bahagi na ito ng chapter 1, kasama po yan dyan dahil importante po yan, lalo na po sa ating sa panahon na ito. Take note, mangingisda po yung mga yan. Pero binigyan po sila ng Panginoon ng dakilang layunin sa kanilang mga buhay.